Nandito na naman tayo. Unfortunately, meron na naman tayong disgrasya dito sa Buda Road natin na alam naman natin napaka-critical para sa mga kababayan natin dito sa Davao tsaka sa Bukidnon all the way hanggang Northern Mindanao. Nakakaawa yung mga tao talaga, no? Kausap ko kanina si nanay, naapektuhan siya sa mga bahay niya. Pero pinapunta ako dito ni Pangulo para i-assure yung mga kababayan natin na susuportahan natin sila. So yung mga tinamaan ng mga bahay, tutulungan sila ng DSWD tsaka ng DSUD para may relocation tsaka matulungan din sila sa pagpapagawa ng mga bahay nila. Nandito tayo para maghanap tayo ng solusyon dito kasi lagi na lang nasisira itong bukid ng Davao Road natin. So ngayon, kailangan immediately mapadaan natin to for light vehicles kasi pati na rin ng mga bus, no? Kasi kawawa yung mga kababayan natin bumabiyahe. Mahirap yung detour kasi 9 kilometers yon compared to 3 kilometers. Tapos maliit pa yung kalye na yon. Hindi lang mahaba, makitid pa, mabagal ang biyahe. So kawawa yung mga kababayan natin bumabiyahe. So ang first priority na sinabi ko sa mga engineer natin, meron pa namang natitirang siguro mga 6 na metro dito na pwedeng daanan ng mga light vehicles. So naghahanap tayo ng engineering solution na mabilis, temporary muna, para lang madaanan. No? At hindi na kailangan yung mga kababayan natin na nasa bus, bababa, magbubuhat ng mga gamit nilang mabibigat, maglalakad, at sasakay na naman. Kawawa naman. No? Hindi natin papayagan yon. So hopefully, in a few weeks, magagawa na natin yung Joey, kaya lang a few weeks, no? A few weeks para yung temporary natin. Oo, so papasimula na tayo ng trabaho by Monday. Magsisimula na, kailangan lang talagang ayusin yung design in the next few days. Hanggang weekend by Monday, magsisimula na yung trabaho dito para sa temporary solution natin. No, so hopefully magagaman natin, pero sabi naman nila ilang linggo lang mapoproteksyon na natin both sides. Hindi lang ito. Kasi pati doon sa kabila may problema din. So kailangan both sides poproteksyon na natin yung natitirang kalye. No, para may makadaan na ditong two ways, no, na light vehicles pati mga bus. Pero at the same time, gagawa tayo ng mas matagalang solusyon. So, yun, medyo matagal-tagal yun. No, kasi kailangan muna tayong mag-soil investigation. Tapos, kailangan i-design ng tama. No, kasi, wala talagang delikado na dito. So, pero nakafocus kami ngayon doon sa, temporary. Para in a few weeks, madadaanan na to. May demolish ba ng mga bahay dyan sa gilid? Mag-uusap pa kami. Pero tatry natin proteksyonan pati yung mga bahay, no? Pipigitin natin maproteksyonan. No, so we will see what we can do, no? So initially ano po yung napag-usapan? Hindi, we will have to have a major slope protection here. Meron na akong nakitang, nagpapunta na kami ng mga Japanese consultants namin, the same Japanese consultants na pumunta sa Quezon. Dun sa nasira last year na naayos naman natin na meron silang proposal, pero proposal pa lang yun, kailangan pa natin i-investigate, so hindi pa ako makakasalita ng permanent solution dito. So pero ang pinaka-importante, madaanan to in the next few weeks. Sisimulan na namin yung trabaho ng Lunes. Mag-a-announce kami ng timeline by Monday. Initial budget po, sir? Wala pa, hindi ko masasabi. How much yung damage, sir? Malaki, kita mo naman. Mga ilang meters yun, sir? Parang more than 100 meters yun. Parang more than 100 meters. Ang problema dito sa segment na to, magkabila kasi bangin eh. No? Hindi ka mukha dun sa Quezon, meron tayong bundok na pinuntahan eh. Di ba? Kaya nakita nyo, hindi na tayo gumawa dun sa nasira, inurong natin dito. Papasok papuntang bundok. Ang problema dito, bangin-bangin, wala tayong pupuntahan eh. Diba? So kailangan talaga proteksyonan natin yung both sides. Kasi nakakapansin na rin kami ng medyo pagbagsak dito sa kabila naman.
Although dito, mas mababaw kaysa dito. Ito ang lalim. Kita nyo naman. No? Ano mas malalim? Ito o yung Quezon? I think. Halos pareho. Sir, nakipag-coordinate po kayo sa MGB as to the